Nababahala si Senator Win Gatchalian sa ilang items na vinito o tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilalim ng unprogrammed appropriations para sa 2026 national budget. Mula po sa Senado, makakausap natin sa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, ano ba ang paliwanag dyan ni Senator Gatchalian? Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, kasama sa mga binito ng Pangulo ang Comprehensive Automotive Resurgence Strategy o CARS na nagkakahalaga ng 4.3 billion pesos. Gayon din ang Revitalizing the Automotive Industry for Competitiveness Enhancement o RACE program na nagkakahalaga ng 250 million pesos. At Government of the Philippines counterpart for foreign assistance projects na nasa 35.7 billion pesos. Kabilang doon kasi sa maapektuhan ay ang tax incentives para sa automotive companies sa Toyota at Mitsubishi. Paliwanag ni Senator Gatchalian, isa sa mga dahilan ng tax incentive kaya nag-set up ng factory ang Toyota at Mitsubishi dito sa bansa para dito mag-produce ng mga sasakyan. Pero di raw nabibigyan ng gobyerno ng nasabing tax incentive. Kaya may halagang 4.2 billion pesos na utang ang ating pamahalaan sa nasabing mga kumpanya. Ang nakikitang epekto ni Senator Gatchalian, oras na mabayaran ng mga utang sa mga foreign companies ay baka oras na hindi mabayaran ng mga utang ay baka masira ang ating reputasyon. Baka lumabas daw na nangangako tayo pero di naman natin matutupad gaya ng tax incentive na nakaka-attract pa naman daw sana ng investors ang ganitong mga insentibo. Pero ang nakikitang solusyon dyan, Ruth, ni Senator Gatchalian, gamitin o kunin na lang ang pondo mula sa contingency fund ng Office of the President para sa CARS program at GOP to foreign assisted projects. Muli namang dino ni Senator Gatchalian na hindi kasama sa binito ng Pangulo ang 80 billion pesos sa pondo para sa GIP program. Wala na kasi ito sa pinal na General Appropriations Bill o General Appropriations Act, GAA. Dahil sa Senado pa lang tinanggal na nila ito. Tinukoy din ni Gatchalian na ang nasabing alokasyon para sa SAGIP ay nagmula mismo sa ehekutibo sa pamamagitan ng National Expenditures Program. Pero tinanggal ito ng Senado dahil lump sum ito at nakita nila na noong 2024 pa lang, 80 billion pesos na mula sa 160 billion na SAGIP funds ang napunta lang sa flood control projects. Bagamat hindi matukoy kung alin dito ang ghost projects. Narito Ruth ang bahagi ng pahayag ni Senator Win Gatchalian. In the past kasi, nakita ko yung mga ginagastosan ng SAGIP. For example, nagkaroon ng malakas na bagyo. Kulang yung NDRM fund o kulang yung financial assistance. Doon sila kumukuha. So, nagiging buffer siya, no, for other programs. Ruth, natanong din si Senator Gatchalian kung posible bang gawing zero on program funds sa mga susunod na taon. Sabi ni Gatchalian, pwede itong mangyari kung sasabihin ng Korte Suprema na unconstitutional ang program funds at kung mismong sa NEP o NEP ay di na sila maglalagay ng unprogrammed funds. Ruth? Yan po ang Express Report ni Mean Los Baños. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.